Hi! Magandang buhay sa inyo mga binibini at binuo. Ako nga pala si Binibining Mariel L. Andare, nagmula sa BSF Filipino 1A. Alam niyo ba ang mito? O nalilito ba kayo sa mga kwento na binabasa niyo? O hindi niyo maunawaan kung anong uri ng kwento ang binabasa niyo? Ngunit ngayon nandito ako para mabigyang linaw ang isang kwento na hinahanapan mo ng kaliwanagan at ipapaliwanag ko kung anong uri ng kwento at sino-sino ang gumaganap dito. At halika na. Ngayon, tatalakayin ko kung ano nga ba ang mito. Mito. Ang salitang mito or myth sa English ay galing sa Latin na mythos at galing naman sa Greek na mythos na ang kahulugan nito ay kwento. Mito o mitolohiya. Ang mitolohiya ay isang halos magkakabit-kabit na kupol ng mga tradisyonal na kwento o mito, mga kwento na binubuo ng isang partikular na relihiyon o paniniwala. Ang mito ay isang paniniwala na binubuo ng isang partikular na relihiyon na kung saan pinagmulan ng mga Diyos at Diyosa o mga kwento na tumatalakay sa mga supernatural na mga pangyayari. Ngayon, tatalakayin ko naman kung ano nga ba talaga ang mito. Ano nga ba ang mito? Ang mga mito ay mga kwentong partikular na tumutukoy sa mga Diyos at Diyosa at kung paano nakikipag-ugnayan sa kanila ang mga tao o kung paano sila nakikipag-ugnayan sa mga tao. At ito ay mga sinauna o matatandang kwento at sinasabing pinakaugat o pinagmulan ng lahat ng mga kwento sa daigdig. Naglalaman ito ng mga buhay at pakikipagsapalaran ng iba't ibang Diyos at Diyosa na ang mga layunin ay mailarawan ang ritual, tradisyon o kultura ng mga bansang pinanggalingan nito. Ngayon, malalaman niyo kung ano nga ba talaga ang halimbawa ng kwento ng mito. Isa na dito si Malakas at si Maganda. At malalaman niyo kung ano nga ang kwento ni Malakas at Maganda at ibabahagi ko sa inyo kung bakit naging bahagi siya sa mito. Sa mitolohiyang Pilipino, particular sa mito ng paglikha, si Malakas at si Maganda ay ang pangunahing tauhan sa kwentong bayan ng mga Tagalog na kung saan sinasalaysay ang pagbuo ng mga pulo na tinatawag na ngayong bilang Pilipinas. Ayon sa istorya, nagsanib o kinasal ang hangin sa lupain at ang hangin sa kalangitan. At ang kanilang anak at nagbunga ang kanilang pagsama ng isang kawayan, ang kanilang anak, habang palutang-lutang ang kawayan sa tubig, nagpadpad ito sa pangpang at tinamaan ng isang ibon na galit na tinuka ang kawayan na nabiyak. Pagkabiyak, lumabas ang isang bahagi ng isang lalaki at isa naman ay babae. Ang babae at lalaki ay pinangalanang si Malakas at si Maganda ng mga panitikang nagdokumento sa kwentong bayan ito. Bakit nga ba naugnay ang kwento ni Malakas at Maganda sa mito? Dahil ang kwento ni Malakas at Maganda ay isang mito dahil naglalaman ito ng mga elemento ng supernatural at espiritual na hindi maipaliwanag na agham. Ang mga elemento ng mito ay nakikita sa kwento ni Malakas at Maganda, yung paglikha ng mundo, ang kwento na nagsimula sa paglikha ng mundo ay mula sa isang kawayan, ito ay isang elemento ng mitolohiya or mito dahil ang karaniwang makikita sa kwento tungkol sa pinagmulan ng mundo. Ang pangalawa ay sa kwentong ito ay may Diyos at Diyosa. Ang mga tauhan sa kwento, mga Diyos na may kapangyarihan na lumikha at magkontrol sa mundo. Ang mga Diyos at Diyosa ay karaniwang mga tauhan sa mga mito, kagaya na lang ni Malakas at ni Maganda at kung sino ang nagbuo sa kanila.
At ang pangatlo ay mga supernatural na pangyayari. Ang mag Doon sa paglitaw ng dalawang tao mula sa kawayan ay isang supernatural na mga pangyayari o hindi mapaliwanag na agham dahil alam naman natin na hindi ka panipaniwala na may lumabas na isang babae at lalaki sa isang kawayan o hindi ka panipaniwalang mga pangyayari na ating nalaman. Kaya naging bahagi siya sa kwento ng mito dahil nagbabahagi o ang kwento ay naglalaman ng mga supernatural na pangyayari o hindi mapaliwanag na agham. At ang pangalawang halimbawa naman ay ang kwento ni Maria Makiling. Ang mitong Maria Makiling ay walang tiyak na may akda at naipasa mula sa mga sinaunang kwentista sa Pilipinas. Ang kwento ay tungkol sa isang diwata na naninirahan sa bundok Makiling. Nakilala sa kanyang kagandahan at kabutihan, naglalarawan ito ng mga tema ng pag-ibig, sakripisyo at ugnayan ng tao sa kalikasan. Ngayon, bakit nga ba naugnay o naging bahagi ng mito ang kwento ni Maria Makiling? Dahil ang kwento ni Maria Makiling ay isang mito dahil naglalaman ito ng mga elemento ng supernatural at spiritual na hindi mapaliwanag na agham. At ang supernatural na mga pangyari doon ay hindi ko nabahagi kung ano nga ba talaga ang kwento ni Maria Makiling. Ang kwento ni Maria Makiling ay isa siya na diwata na nanirahan sa bundok ng Los Baños, Laguna. At ayon sa mga kwento, si Maria Makiling ay nagbabantay sa bundok at kapag nagkakalat ka raw sa bundok niya ay pinaparusahan kanya o nililigaw kanya at ituturo niya lang ang tamang daan kapag nilinis mo ang iyong kalat. At ang mga supernatural na mga kapangyarihan ni Maria Makiling ay nilarawan bilang isang diwata na may kapangyarihan na magkontrol ng kalikasan. Tulad ng pagpadala ng ulan o paglikha ng mga halaman, ito ay isang elemento ng mitolohiya na karaniwang makikita sa kwento tungkol sa diwata at iba pang nilalang na may supernatural na kakayahan. Espiritual na kaugnayan sa kalikasan. Ang kwento ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ni Maria Makiling sa kalikasan, partikular sa bundok na kanyang tinitirhan. Ang kanyang mga kapangyarihan ay nagmula sa kanyang pagiging isa sa kalikasan at siya ay nagsilbing tagapag-alaga ng kagubatan. At ang kwento ay mga espiritual na kaugaliang pangkalikasan. Ang kwento ay naglalaman ng mga elemento ng mga paniniwala ng mga katutubong Pilipino tungkol sa kalikasan ng mga espiritong naninirahan dito. Halimbawa, ang paniniwala ng mga kagubatan ay pinagmumugaran ng mga diwata at iba pang mga espiritu na nakakaapekto sa kapaligiran at buhay ng mga tao. Kagaya na lang na pinaniniwalaan ng mga tao na kapag pumunta ka daw sa kagubatan ay gumagamit ka ng tabi-tabi po para hindi ka makagagambalan ng mga hindi natin nakikita na mga naninirahan sa bundok. Ang kwento ni Maria Makiling ay nagsisilbing isang mitolohikal na representasyon ng mga paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa kalikasan ng mga espiritong naninirahan dito. Ito ay isang paraan upang ipaliwanag ang mga natural na pangyayari at magbigay ng mga aral tungkol sa paggalang sa kalikasan ng mga espiritong nag-alaga nito. Karaniwang tinatalakay ng mga kwentong mito ang mga Diyos at Diyosa na nagbibigay ng mga paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan, halimbawa na kung paano nagkaroon ng hangin o mga karagatan, at isa na rin dito kung paano nagkaroon ng mundo o yung paglabas ng ang dalawang tao sa isang kawayan at ang mga kaugnay ng mitolohiya sa alamat ng kwentong bayan. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang mga katangian ng mito. Ang una ay pinapaliwanag ng mito ang pagkakalalang sa mga daigdig at universo o tinatawag ding mito o paglalang. Pinapaliwanag ng mito kung paano at bakit nalikha ang mga tao, bakit nagkaroon ng pagdurusa sa mundo, bakit sila namatay o namamatay at
ano ang mga nangyari sa kanila pagkatapos ng kamatayan. At ang ikatatlo naman ay pinapaliwanag ng mito ang natural na mga pangyayari sa daigdig katulad ng paglubog at pagsikat ng araw, pagkakaroon ng iba't ibang hugis ng buwan, pagtaas ng tubig at paglakas ng alon sa dagat, pagbabago ng panahon at maging mga pagkakaroon ng mga sakuna at dilubyo. Pang-apat, ipinapaliwanag ng mito ang pinagmulan ng mga Diyos at Diyosa at kung paano sila nakikisalamuha sa mga tao. At panglima, ipinapaliwanag ng mito ang pinagmulan at kahulugan ng mga reliyosong paniniwala. Isa sa mga sikat na mitolohiya ay ang mitolohiya ng mga Griyego o tinatawag na mitolohiyang Griyego. Ilan sa mga sikat na tauhan sa mitolohiya ng mga Griyego ay ang mga Diyos na sina Zeus, Aphrodite at Athena. Alam ko kapag binanggit ko ang mga pangalan ng Zeus, Aphrodite at Athena ay pamilyar ito sa inyo. O kapag narinig niyo ang mga pangalan nila, alam niyo na sila ay mga tauhan ng mitolohiya or kwento ng mga mitolohiya. At dadako naman tayo sa elemento ng mito. Una, tauhan. Ang mga tauhan sa mitolohiya ay ang mga Diyos o Diyosa na may taglay na kakaibang kapangyarihan. Katulad ng mga binigay ko na halimbawa, sino ba ang mga tauhan doon sa kwento ni Malakas at Maganda? Kundi si Malakas at si Maganda o at iba pang mga gumanap na tauhan doon. At sa kwento ni Maria Makiling, ang tauhan doon ay siyempre si Maria Makiling. Pangalawa, tagpuan. May kaugnayan ang tagpuan sa kulturang kinabibilangan at sinaunang panahon. Ang tagpuan ay ito ay tumutukoy sa mga lugar kung saan ginanap ang kwento o saan ginanap ang mga pangyayari sa kwento. Kagaya na lang ng kwento ni Maria Makiling, ang tagpuan dito ay sa bundok ng Maria Makiling. At ang pangatlo naman ay banghay. Maraming kapanapanabik na aksyon at tunggalian. Maraming tumatalakay sa mga pagkakalikha ng mundo at mga natural na pangyayari, nagkatuon sa mga suliranin at paano malulutas o paano ito malulutas. Ugnayan ng tao at Diyos, ha? Tumatalakay na mundo ay pagbabago ng panahon at interaksyong nagaganap raw sa buwan at daigdig. At ang pang-apat naman ay tema. Magpapaliwanag o nagpapaliwanag ng natural na mga pangyari, pinagmulan ng mga buhay ng sa daigdig, pag-uugali ng tao, mga kapanipaniwalang panrelihiyon, katangian at kahinaan ng tauhan, ang mga aral sa buhay. Dito sa tema ay ito ang bahagi na malalaman natin o nagpapaliwanag ng mga natural na mga pangyayari na pinagmulan ng buhay sa daigdig. At ang mga pag-uugali ng tao malalaman natin sa isang kwento ng mito kung ano na ba talaga ano ba ang pag-uugali ng tao at dito siya sa bahagi ng tema at mga aral din sa buhay. At yun lamang po ang pagpapaliwanag ko sa mito or mitolohiya. At sana marami kayong nalaman o natutunan tungkol sa mga kwento ng mito at ang mga pinagmulan nito at ang mga tauhan nito at nabigyan kayo ng aral. Maraming salamat po.